So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video, another iPhone review na naman tayo sa iPhone XR. Tingnan natin kung sulit nga ba talaga tong i-purchase ngayong 2026. Tara, pag-usapan natin. So for today's video mga idol, another iPhone review na naman tayo, and this time itatakil ulit natin ng iPhone XR. Isa sa napakasulit, isa sa pinakamabenta, magandang camera sa iPhone today. And ang pinaka main question, sulit pa ba itong i-purchase ngayon 2026? Sasagutin natin yan dito sa ating video, pero ang pinakauna muna natin gagawin, saan ba tayo makakabili ng legit na iPhone XR? Ito, meron tayo re-recommend syempre ang ating kumare sa Green Hills, si Ate Mayet. So si Ate Mayet ay nag-offer ng mga very affordable iPhones na syempre magandang quality at very trusted. The iPhone XR sa kanya is for the 120GB, nasa around 8,000 pesos na lang, di ba? 64, hindi na sila gano'n nag-i-stock ng 64 kasi sobrang late na talaga yung ngayon 2026. Pero gusto nyo ng 64, I think pwede siya makuha around 7,000 or 6,000 pesos. So, yun. For the iPhone XR, so syempre, ang mga consumers natin maraming naghahanap pa rin ng murang iPhone. And ang nakakatuwa naman sa iPhone XR, still alive and kicking pa rin ang performance itong smartphone na to. Quick reminder lang, itong smartphone na to, hindi po siya yung top of the line for the 2018 iPhone release. Yan po ang pinakamura. Kasi nakakatawa, meron ako nakita sa comment section na akala nila ang top of the line for the 2018 smartphones, for the 2018 iPhones is the iPhone XR. Hindi po. iPhone XS Max and iPhone XS ang top of the line. Parang naging mas naging mabenta talagang iPhone XR compare sa XS and XS Max dito sa Philippines. Ngayon, kasi yun nga, mas mura na siya at mas prefer nila yung fun colors na itong smartphone na to. Oops, bago natin i-continue ang video, naghahanap ba kayo ng mga charger ng inyong iPhone na syempre legit at magpagkakatiwala ang brand? Meron tayong ma-offer dito ng mga power brick ng Romos, 30 watts power adapter. Meron tayong Ugreen na 20 watts power adapter, nasa 200 pesos lang ito. Ito nasa 300 pesos, at Ugreen 20 watts na travel adapter din, nasa 200 pesos lang to. And syempre, Anker na power brick na 30 watts na nasa 400 pesos lang. Biruin mo, mga chargers na third-party original brand na nasa below 500 pesos lang. Yung mga link niya nandito sa ating product link. So, tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha. Mga power brick na to ng Ugreen, Anker, and Romo. So, again, pag diyan kayo bumili, meron pa kayong additional discount voucher na makukuha nyo dito lang sa ating product link. So, i-check out nyo na itong mga chargers na to para magamit nyo sa mga iPhones nyo. Way back 2023, 2024, and 2025, syempre, tinesa natin yan. Ni-review natin siya yearly para sa mga consumers natin na nagde-decide bumili pa rin ng iPhones today. And I know, yung iba kasi, kumbaga when it comes sa budget, meron lang silang specific budget when buying an iPhone. Yung iba nagko-comment, mag-Android ka na lang, mas better pang specification yan compare sa iPhone XR. Gets ko naman yung mga nagsasabi ng ganyan. Meron naman talagang literal na mas magaganda yung kumbaga yung RAM at ROM, battery ng mga ibang Androids when it comes sa iPhone XR. Pero the iPhone XR, syempre flagship performance yan noong 2018. When it comes sa kanyang processor and software optimization, mas better pa rin ang software optimization ng camera netong smartphone na to compare sa mga ibang Android devices na lumalabas ngayon 2026 sa ganitong price range na 8,000 pesos. Siyempre, pinaka gagawin nyo lang when buying an iPhone is titignan talaga yung battery. Kasi syempre, iPhone XR is, it's 8 years na ngayon 2026. Kaya kailangan nyo talagang maging mapanuri sa bibili nyong smartphone. And asahan nyo, majority ng iPhone XR ngayon napalitan na ang battery. Okay? Wala na kayong makikitang legit na iPhone XR, or siguro parang ang konti ng chance na makakuha kayo ng iPhone XR ngayong 2026 sa merong 100% battery health or even 90% battery health na iPhone XR with original battery. Sobrang slight na lang yung chance niyan. Kaya ngayon, usually expect nyo, lalo na pag second hand, mga palit na battery niyan. Ulitin ko, ang palit na battery, maganda naman yan, depende
kung ano ang pinalit nilang battery, kung ano yung quality, at kung matino yung nagpalit. Okay? So, dito naman kay Ate Mayet, sinisigurado nila lahat ng battery ng binibenta nila ng iPhones na napalitan na is 100% working, maganda ang quality at matino ang nagpalit. Yun parati ang ano natin, matino yung nagpalit. Kasi based on my experience before, nung hindi pa ako nag-green wheels, nagpa-repair ako sa Caloocan ng iPhone 6s Plus dati sa Victory Mall. Walang kwenta yung nagpalit kasi after a year, nung pinalitan ko siya sa Green Hills, anak ng kamote. Yung binuksan nila yung smartphone, scotch tape ang nilagay nila sa battery, kaya pala ganun siya mabilis uminit, hindi matino yung nagpalit nun. Kaya again, kung bibili kayo ng second hand, dito na lang kayo bibili sa ating trusted seller, mas better, okay? Ang iPhone XR is available sa mga mararaming fun colors. So, I think, kaya siya naging maingay din nung 2018 kasi binalik ni Apple yung fun colors sa iPhones. Kasi, di ba, nung 2017, medyo pale yung mga colors niya or parang boring colors siya sa iPhone 8 and iPhone 10. Tapos, nung 2018, ayan, the iPhone XR, na-introduce siya. Parang na-miss ng mga consumers natin yung iPhone 5C. Kasi yung iPhone 5C, grabe, gumawa rin ng ingay yun nung 20... Ito, nagkakamali, it's 2013, yung iPhone 5C noon. Grabe, mabenta siya dahil ang dami niya mga gandang fun colors. So, pinalik nila yung sa iPhone XR. Ang dami, meron siyang blue, yellow, coral, black, white, and ano pa ba yung color na yun? Black, white, yellow. I think 5 lang ata, 5. 5 lang siya. So, lahat na ata ng iPhone XR na color na nagamit ko na. And kasi syempre every year bumibili tayo niyan. At yun lang magandang i-remind sa inyo na yung operating system nito is hanggang Android 18 na lang. Marami nagtatanong, Lods, okay pa ba siya bilhin kahit Android 18 kahit hanggang iOS 18 na lang siya? Definitely yes. Matagal pa pong magiging reliable ang iOS 18. Parang 2025 lang yung iOS 18, di ba? Kaya super reliable pa yan mga idol. And kumbaga pagdating sa longevity, matagal na matagal po yan masasupport ng mga applications. And even iPhone 7 Plus, I know, asan may 7 Plus sa taas pala? Even iPhone 7 Plus still usable pero marami ng mga applications na nawawala na ng support. Pero still usable pa rin siya naman. Even though hanggang iOS 15 na lang siya. Quick reminder lang, nawalan ng update ng iPhone 7 Plus I think 2021, 2026 na or 2025 noon, 'di ba? Still usable pa rin siya. Ganyan na rin ang expect nyo dito sa iPhone XR. Nawalan lang siya ng update last year, 2025. At matagal pa talagang kumbaga, yung iPhone yung iOS 18 pala is 2024 release kasi iOS 26 is 2025 and iOS 27 ngayon is 2026. So, yun, kung nawalan ng update ang iPhone XR noong 2025 or last year lang, kaya asahan nyo when it comes sa longevity nito mga idol, kumbaga taon-taon nyo pa siya magagamit tapos ganito na lang presyo niya. Panigurado when it comes sa matatalo niya ang mga Android devices na bagong labas, definitely yes. Marami pa itong matatalong mga Android devices sa mga entry-level smartphone na mayroong ganitong presyo na 8,000 pesos. Dahil yan, so of course, sa software optimization ng Apple. And syempre sa powerful pa rin na Apple A12 Bionic chip. So napakalakas pa rin ng processor na yan. Kaya pa rin natin maglaro ng Genshin Impact dyan. Pero syempre, ang magiging kalaban nyo lang sa iPhone XR pag maglalaro kayo, battery talaga. Kasi maliit lang battery capacity niyan. Usually iba, hindi maganda yung pagkapalit ng battery, kaya mabilis silang uminit. Alam nyo naman, pag uminit ng iPhone, nagkukos yan ng auto-dim sa display at naglalag na talaga ng malalayan pag mabilis uminit. And yes, based on my experience naman when using the iPhone XR, especially for gaming, mabilis talaga siyang uminit. Kaya will not andun pa naman yung performance ng processor pero hindi ko na siya talaga marirecommend gamitin for heavy gaming. Kasi mabilis siya malobat pag ganyan mga scenarios. Kung ML, on Earth King, COD, mga ganyan, pwede pa naman dito sa iPhone XR. Pati ko i-advise sa inyo, kung kukuha kayo ng iPhone ngayon, don't get the 64GB. Wag nyo nang balakin. Kung 2,000 lang naman ang difference, go for the 128GB, mas better, and I think that is the best minimum na talaga na pwede natin makuha.
And kung meron pa ng extra budget, I think for the 256, around 10,000 pesos pa naman or very very affordable din man ng 256 ngayon. So, yun ang kunin nyo. Ang camera kasi nitong iPhone XR is, kumbaga, when it comes to storage ng kanyang photos, malaki yung malaki yung nakakain. Kaya mas better talaga na meron kayong reasonable storage na ma-offer. And even 120 gigabytes ngayong 2026 lumiliit na sa iPhones. Kaya yan in the best minimum talaga 120 gigabytes of internal storage. So quick reminder lang, ang battery nito is wala pang 3,000, it's 2,900 plus milliampere battery capacity. Kaya expect nyo battery performance nito, mabilis talaga siya malobat in 2026. Biruin mo from iOS 12, lumabas to iOS 12 pa, to iOS 18, 'di ba? Ang dami nitong pinagdaanan na software update, 'di ba mga idol? Kaya siyempre, every year software update, every year nadadagdagan ng mga features na kumakain po ng battery consumption. Kaya asahan nyo, yung performance niya sa iOS 12 ay ibang-iba na sa iOS 18. Mas mabilis na siyang kumain ng battery kasi marami nang nadagdag na features from iOS 12 to iOS 18. Yan ang isang reason kung bakit mas mabilis na malobat ang iPhone XR ngayon dahil sa software update. Siyempre, ang pinaka-favorite ko sa iPhone XR is sa camera. Yung main camera nito is 12 megapixel. The front-facing camera is 7 megapixels. Pero yung main camera nito can support 4K video recording. Yun ang maganda doon. Pero the front-facing camera is only 1080p video recording. Even ngayon 2026 mga idol is napakaganda pa rin ang performance ng camera nitong si iPhone XR. Pag magte-take kayo ng photo dito, mapapatanong pa talaga yung mga ibang consumers natin, ano ba ang ginamit mong cellphone? Ang linaw ng camera. Malinaw ang photos, malinaw yung videos. Mapapatanong sila sa ganyan sa performance ng iPhone XR. And even for the front-facing camera, super pa rin ang performance nitong smartphone na to. Kaya isang main reason kung bakit napakasulit pa rin ng iPhone XR is the camera quality. Kayang-kaya netong tumalo ng maraming Android smartphone sa presyo na 8,000 pesos pagdating sa camera performance. Siyempre, ang isa pang pinaka-favorite ko sa iPhone XR, support to ng eSIM. Yes, may eSIM capability po ito na wala majority sa Android sa entry-level segment, di ba? So, biruin mo makuha niya siya ng 8,000 pesos, meron na siyang eSIM capability. So, again, mga idol, ayan ang ating quick discussion when it comes sa iPhone XR ngayon 2026. Ang pinaka-main question, Lord, sulit pa ba itong i-purchase ngayon 2026? Lalo na po wala na siyang software update, luma na siya, okay pa po siya bang bilhin? Again, depende na lang kung magkano siya nakuha. Kung makuha niya siya ng 8,000, 7,000, or even 6,000 pesos, definitely yes. Depende of course sa storage. Doon na lang yan nihigit hanggang 10,000 piso na lang dapat ang iPhone XR. Kung makuha niya siya ng mga ganyang presyohan, definitely yes, napakasulit na niya pa. No worries when it comes sa iOS 18, napakatagal pa po niya masusupport ng mga applications, matagal pa yung masusupport. Kasi may mga consumers tayo when buying a smartphones today, especially iba, pangarap talaga magka-iPhone and alam mo yan lang talaga yung kaya nilang budget. Marami pa rin mapupusuan sa iPhone XR. Kaya sinasabi ko tong mga reasons na to or yung mga specifications niya kung bakit magiging sulit pa rin naman siya ngayon 2026. Pero again, quick reminder lang, wag nyo na pong kunin ang 64GB dahil yun po, hindi na po yan sulit kunin ngayon 2026. So again, sana po nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng iPhone XR this year.